Slack 1 versus Sheyi. Isa buhay. Hindi ko rin napanood to ng live. So, wag na natin patagalin to. Tara, tara, tara. Slack 1 versus Sheyi. Isa buhay 2026. Bagong labas nga pala, Flip Top Crown Manila represent Collab at nanalo ng coin toss si Slack 1. Pili niya mauna si Sheyi. Tig-2 minuto dapat, pero 7 ang hurado natin para sa Isubuhay 2026 battle. Pakinggan natin, unang banat Sony 22, Sheyi. Yeah, yeah, yeah. Sama ng ugali ni Arik? Gusto ka talagang ipapatay? Imagine nyo, squatting sa zoning nilagay. May laksa. Hindi ko alam ibig sabihin ng zoning. Ano ba ibig sabihin ng zoning? Search ko nga. Squatting sa zoning nilagay. Wait lang ha. Para may idea din ako. Ano ba ang zoning? In Tagalog, pagsusona or pag-uuri ng lupa. Residential zone, pook, tirahan. Okay. So, connected siya sa lugar. Kaya, squatting sa zoning nilagay. Gusto ka talagang ipapatay? Imagine nyo, squatting sa zoning nilagay. May laksa pangalan tong squatter. Pero Teka lang, wala pala akong ilaw. Putik na yan. Wait lang ha. Kaya pala medyo madilim ang aking aura. Yun. Okay, game. alas di tanga. Minsan lang may laksa pangalan tong squatter. Pero malas di tanga. Minsan lang makapasok ng quarter. Papalayasin ko pa. Tignan nyo, pinapawisan na. Halatadong kabado. Amoy basahan na. Hindi ko pa nilalampaso. Tang-inang yun, tinututok yung umi. Amoy basahan na. Hindi ko pa nilalampaso. Sa sobrang baho mo, yung mga tao, di ganado magpapik. Paano? Naliligo lang to tuwing nananalo si Bagsik. Tang-inang yan. Sobrang bihira nun. Buti pa yung bago mong grupo. Fresh. VIP. Sa new and improved Kopi Ko Blanca na nakaka-good vibes, mapapasayaw ka! Sabay-sabay tayo! Sabay-sabay, Kopi Ko Blanca! Oy, ano ba yan? Ayoko ng ganyang 3-in-1. For the day sa Kopi Ko Blanca. Ito, ano naman to? Okay. Ayoko nyan. Dito mas makikita talaga yung Sheyi na ano eh. Wala pa, nakaka 30 seconds pa lang tayo. Hindi niya kailangan ng yung gaya ng mga bagong sulat na battle rap pa yun. Yung mas mabusisi sa rhyming. Mas nakapokus dito sa nakikita ko si Sheyi dun sa punto at pang-iinsulto. Oh, fresh. VIP. Ha? Ano meron? Slack 1? VIP? Ang dami kong question. Una, ba't yung music video nyong sa bar ang location, patay ang aircon? Ano ba yung VIP, ha? Very squatter person. Ay, gago. Nag-check ako ng comment section. Kala ko yung top comment, mag-like nito, yayaman. Hindi! Yung top comment, like kung maasim si Slack 1. Putang ina. At doon ko na-realize, damn, ganun kaasim si Slack 1. Mas pinili ng tao i-like yun, kesa yumaman. Tangina. Ang kulit nun, gagi. May mga nakikita rin ako sa YouTube na ano eh, yung sa pag-like na ito, yayaman. Mas pinili nilang i-like yung pang-iinsulto kaysa yumaman ng puta. Pinili ng tao i-like yun, kesa yumaman. Pero sumagot siya. Sabi, yung mga bashers ko, puro mga Bisayang nagko-commute. Lo, sino ka? Porket nagdadrive ka ng auto na pinapasabog sa pelikula, feel na film mo na. Tangina. Gets, rebat lang sa bashers. Pero di ko trip panlalait mong yan.
Kasi yung kotse mo, 2004 Honda Jazz na second hand. Kaya ang hirap sakyan. Okay. Porket may oras kami mambash, nagpo-commute na, rapper na tanga! Sa sobrang pulube, di naisip na baka may driver yung iba. Oh, kaya nakakapag-comment may driver yung iba. Magandang punto rin. Na hindi porket nagbabash wala mahirap na. Baka nga may driver yung iba. Magandang punto rin naman. Pulube, di naisip na baka may driver yung iba. Okay. Hindi ko to minamata para iparating na ako'y mayaman o popular. Nire-real talk ko tong squatting para matutong lumugar. Okay. Kasi nakapag ibang bansa lang. Nakarating lang ng ibang bansa, pag uwi sa Pinas, ang dami ng reklamo. Well, ako rin naman. Kaso, hindi ako squatter na pabigat sa bansa ko. Tsaka nakapunta ka lang ng Taiwan dahil sa isang illegal na trabaho. Ako, bukas kung trip ko mag-ramen sa Japan, magagawa ko. Tangina. Ito nga yung ito talaga yung nasabi ko rin sa nakaraang prediction ko. Na si Shea, mas makati siya magsalita pag mas mahirap sa yung kalaban niya. Bukas kung trip ko mag-ramen sa Japan, magagawa ko. Tangina. Yun ba, magagawa mo? Paano? Literally, wala tong financial literacy. Sa laban nila ni Mandabi, yung TF pinabili ng mags, walang itinabi. Ba't nga ba magse-save kung may magse-save? There's no consequence for his irresponsibility. Kasi tong putang inang pangit na panahon ng pulubi na to, 4-piece beneficiary. Ganda nun, 4-piece. Apat na P yung binanggit niyang pang doon. Word. Kasi itong putang inang pangit na panahon ng pulubi na to, 4-piece beneficiary. Galing nun. Napakaganda ng layunin ng 4-piece. Tumulong sa kababayan natin. Kaso yung iba ayaw tulungan sarili. Sinasayang ambag natin. Tangina, nagkaroon ka ng extra kita, hindi mo pinaikot, mags inuna. Paano aapate ang gulong ng palad mo? Hindi ito mabigat ka sa bayan. Pabigat ka sa bayang to. Okay. Boy, squatting! Ang ganda ng mga wordplay ni Shea dito. Paano mo mapapaikot, tas ununa yung mags, gulong, pabigat sa bayan, sa bayang to. Ang ganda nun. Ang gulong ng palad mo. Hindi ito mabigat ka sa bayan. Hindi mabigat ka sa bayan, pabigat ka sa bayan to. Pabigat ka sa bayang to. Ganda nun. Boy, squatting! Huwag mong sinasayang! Tax na binabayad mo! Yeah. Please lang. Tang-inang yan. Hindi man ako pinakamalaking magbigay ng tax, pero putang ina naman kada taping ko, nakikita ko, pag may taping ako sa GMA, ang laki nung nakakaltas sa akin na hindi rin siya biro. Pati sa mga kinikita ko sa iba. Ultimo dito sa Facebook at YouTube, may kaltas to. Pati sa ibang show ko, kasi meron na akong OR, meron na akong resibo. So kada magbabayad, palitan ng OR, malaki yung kaltas, asikasuhin ko pa yon. So, mapapareklamo ka talaga pag alam mong malaki din naman yung na ko-contribute mo sa pondo ng bayan, tas makikita mo putang ina kung ano-ano lang ginagawa ng tarantadong gobyerno natin. Sinasayang! Tax na binabayad mo! Kasi sa mga tulad nito, pinag-iingat ang taong bayan pag malapit na Disyembre. Kung saan may sunog, andun siya kahit hindi siya residente. Yung iba dyan, Nangihingi ng relief. linya, ito ibang klaseng peste. Nagnanakaw ng linya, nagnanakaw ng linya ng kuryente. Okay. Tapos ang baho mo pa kaya di ka nilalapitan ng swerte. Nung bata ka ba, sa ilalim ka na kilikili hinihele? Ano, bahong angle na naman. Walang kwenta, mababaw. Tanga! Tinatawag kitang mabaho palagi kasi yung squatter mong ugali umaalingasaw! Kasi lahat ng mga mini-meet up niyan sa buy and sell, ini-scam niya palagi. Kulang yung dinadalang pera kasi pag daw ando na sila, wala nang magagawa yung may-ari. Tanga
Ano ba yan? Ano ba feeling mo, Slack One? You won pag meron kang naiisahan? You won pag naiisahan. Tapos- Won. Okay. Pero hindi daw siya proud sa nakaraan. So anong gusto mong palabasin? Hindi ka, sa nakaraan ka lang hindi proud? Dapat sa kasalukuyan din. Kasi hanggang ngayon, isa ka pa rin squatter na tipikal, na may ugaling kriminal, kinakain ng gagaling sa gawaing iligal. Kasi ano nagbago? Kakakulong mo lang recently. Hey! May street cred na siya. Paniska, Rafian, pinadala ka lang ng baras, siya behind bars pinadala. Paano nagbenta ng illegal na SIM card? Petty crime lang, no? Walang dapat ipag-alala. Ulul, ikaw supplier ng mga scammer, kaya nakakapang-scam sila. Alam mo kung saan ginagamit yon? Doon sa TV Patrol, feeling mo malinis konsensya mo? Hoy, hindi ka lang seller ng illegal na SIM, boy. Future ng iba binibenta mo. Yung mga suki mo, may mga biktimang nagbiktina kasi sa bangko walang natira. Slack, ang dami namang hassle na iba. Ba't pinipili mo maging hassle sa iba? Tang-ina neto, walang konsensya, tang-ina neto. Ang matindi pa dyan, kapwa niya nasa ghetto ang binibiktima niyan. So boy, ghetto made me do it! Ang ina, nananahimik yung kahirapan, sinisisi mo. Mahiya ka, gago. Alam mo, feeling na mahirap, pero pinipili mo pa rin maging pahirap sa tao. Ghetto made you do what? Yung mga nakawan ulit, yung mga ninakawan na ng gobyerno? Ghetto made you do what? Yung mga mahihirap pa sa daga, agawan mo pa ng keso? Ghetto made you do what? Tang-ina neto, huwag kang paawa sa kwento. Mga sarili mong desisyon ang rason. Ba't hanggang ngayon, nandiyan ka sa ghetto? Tang-ina. Shey is Shey. Mas nakapokus siya dun sa punto. Lalo't isa buhay to at wala siyang alam mo yun yung generic angle. Kasi lahat naman din talaga tinatama o tumatama kay Slack One. Although wala siyang room shaker, pero meron siyang solid angle. Tas nabigyan niya ng hustisya yon para sa akin. Dito papasok yung hindi mo man makuha yung crowd pero yung pinakapunto na gusto mong ipukol sa kalaban mo ay tumatama at isang buong round yon para sa akin. Sobrang daming anggulo at punto na tumatama. Kumbaga, sobrang talas lahat ng pinupukol o sinasaksak niya kay Slack One. Sobrang talas lahat nun. Pero yun nga, bago ko husgahan kung kanino yung round 1 na to, pakikinggan natin si Slack One. Pero bago yun, gusto ko lang i-promote Freedom album, palabas na. Mapapakinggan nyo nasa lahat ng streaming platform. Nasa Spotify, YouTube, etc. September 4, 2026, lalabas na ang aking unang album. Ito yung pinakaunang album na nagawa ko sa buong career ko ng pagrarap since 2001. Nung sinimulan ko, 2 dekada rin bago ako nakapaglabas ng album. Ayun, Freedom. Marami akong gustong sabihin, lalo sa gobyernong to, na hindi ko na pinost, kaya mas madalas hindi na ako nagpo-post ng mga rant sa gobyerno. Lahat dinaan ko na lang sa kanta. Tang-ina. Freedom album. Bangan nyo yan. Slack One, tara. Ba't hanggang ngayon, nandiyan ka sa ghetto? Yan! Ang haba ng round niya, putang ina. 6 minutes. 6 minutes. Si Idol nagpapatunay sa akin na hindi lahat ng may pera mabango ang hininga. Game! Slack One nagbabalik sa isa buhay! Uy, may boses. Putang ina. Lapitan mo. Slack One nagbabalik sa isa buhay! Boss, salamat sa imbita. Kalaban ko ngayon, si Shey. Yung tao na pinupulso nila. Aminado, tagahanga mo rin ako.
At hindi na yon mag-iiba. Pero bago mo ko ipukutan ngayong gabi, tangina mo, isisinyo na kita! Dito yan! Bago mo ko ipukutan ngayong gabi, tangina mo, isisinyo na kita! Bago mo ako i-Fukuda ngayon, isisinyo na kita kasi tinalo niya si Fukuda at tinalo naman ni Sinyo si Shei. Okay. Dito yan! Game! Game! Alam mo kung bakit galit si Sinyo sa'yo? Kasi hindi mo daw siya binoboto. Paano? Magja-judge na lang, tanga-tanga pa. Una sa lahat, idol, ang standing mo nun, 2-10. Anong karapatan mong mag-judge ng laban, tangina mong malaking mata? Ang tagal-tagal mo na sa eksena. Paingot-ingot ka pa rin. Hirap sa pag-judge ng battle, pero pang nang-judge ng tao, ang galing-galing. Ano yan? Nakakaisang minuto pa lang tayo pero ang nakikita kong error dito ni Slakwan. Masyado siyang nakasandal sa crowd para makuha yung... Kasi ganyan diskarte. Kailangan mong tignan yung crowd para makuha mo yung crowd. Siyempre. Habang si Shei walang pakialam, mas nakapokus sa kanya. Lalo't isa buhay to. Si Shei nakapokus lang kay Slakwan. Ikaw lang ang kalabang ko. Wala akong pakialam sa mga sasabihin nila. Habang si Slakwan hindi naman nakadirekta kay Shei sa crowd nakabase. So, isa buhay to. Kung baga putang ina, bakbakan kayo dyan. Ito lang nakikita ko, masyadong nakapokus si Slakwan sa crowd. Dapat kay Shei siya nakapokus. Naalala mo to? Hindi ka mahirap kalaban. Mahirap ka lang. Boom! Puta, pati ako nasaktan eh. Hindi ka mahirap kalaban, mahirap ka lang. Sa bagay, network nga daw namin, kwintas na lang eh. Ngayon talaga sa puntong to, napapaisip na ako ano ba talaga babago sa buhay ko. Ang magkampiyon ba sa isa buhay o mahabot ko yung kwintas mo? Yan, okay yan. Maganda yan, maganda yan. Maganda yun na niyayakap mo yung parang magiging angulo sa'yo. Magkampiyon ba sa isa buhay o mahabot ko yung kwintas mo? Kasi, no bearing na to! Puta kung magiging boxing yung laban, kung magiging boxing yung laban, puta dapat tumaob ka. Tipong ibibigay lahat, pati buhay nakapusta. Pero kung magiging dikit yung laban, alam na saan ito mapupunta. Dahil hindi ako mananalo kung hindi kita mababaril. Tangina mo, idol, salamat sa main event. So binali niya yung rhyme, icebreaker, pero hindi siya ganun ka-effective para sa akin. Tulad ng ginagawa ni K-Ram. Hindi kita mababaril. Tangina mo, idol, salamat sa main event. Main event na hindi pinag-isipan. Tanginang yan. Yung mga bumili ng ticket tuloy, oh, puta, parang mga napipilitan. Pero kahit pag-uwian, bitbit ko aking pandiinan. Wala yan sa taas o sa baba ng poster ang pangalan ng mahalaga kung sinong maguguhitan. Sino dito nakakaalam ng superstar status? O yung star power? Yun yung meron siya na wala ako. Yung tipong sabihin lang niya, ang baho mo, maghihiyawan na lahat. Eh paano kaya kapag si Batang Rebelde magsasabi nun? Tingin nyo, meron kaya magre-react? Ganon ka-unfair kung mga putang inang nagtatago sa likod ng kanilang mga estado na kung usapan lang ay lirikalan, mahihirapan tong manalo sa mga bago. Para mapagtakpan yung pagiging talunan, ginawa niya yung paraan, gumawa siya ng paraan maging kampiyon. Oo, sumali siya ng isa buhay kung saan puro bago yung andon. Biruin mo, Abra, Shei, puta lahat ng naiwan sa bracket, puta. Para mong sinalang yung nagwawalang insight sa loob ng langit lupa. Pukin ang inang, aminin lang natin. Yung Shei noon tsaka Shei ngayon, hindi na magkapareho. Oo, wala ka na sa dati mong korte, idol, na parang An Mateo. Oh, gano'n ba? Kasi bawat palakpak, sigawan, lahat na lang yun ay para sa nostalgia, hindi na para sa kaharap ko ngayong gabi. Kahit ngalingan tumatak, idol, wala ka. Pero okay lang kasi pinapasaya mo yung mga batang kami. Kaso sino ka naman ako? Slakwan! Putangin ng slak to, puro kayabangan. Sa bagay, paano mo nga naman malalaman, eh nung gumagawa ako ng pangalan, andun ka sa matira mayaman. Oo, Don! Nanalo siya kay Saito, nanalo siya kay Default, at sa semis, dun siya nakangkong. O ba't nung mga kakompetisyon mo na yung mga kasali, ba't hindi ka nagkampiyon? Tapos naggambak siya sa flip-top, pagkatapos siya sa PSP ma-X, at yung tumalo lang sa kanya dito, kapwa ako nalaglag lang ng semis. Tignan mo yung gap! Hindi mo pwedeng masakit ka lang magsalita kahit baser ganyan. Ang pinagkaiba lang yung sa'yo, tinutugma mo. Kilala mo si Kuko, yung nagdodota, kayang-kaya yung ginagawa mo. Kaya kapag usapan na ay tournament, hindi porket top dog lamang. At hindi ka magaling mag-flip-top, idol, nagka-trash talk ka lang.
Kung pinag-champion ka niyan, kasi ikaw yung malaking patunay kung ba't akala ng mga anonymous sa Facebook kaya nila magkampiyon sa isa buhay. Tangina. Speaking of champion sa isa buhay, champion, yung 100K pinag-giveaway nung nag-champion. Kay Bagsik naman, pinakamaraming like na hate comment, bibigyan niya daw ng 10K. Tangina, mga kababayan, nakakalungkot. Pero hanggang ganito na lang ba talaga tayo? Habang buhay magpapauto sa mga taong gagamit ng pera para manalo? Pero kung tangina wala akong magagawa, may pera siya. Kami kinakapos, pero mas pipiliin kong paulit-ulit isin yung proseso hanggang sa makatagos at balang araw. Balang araw maging ehemplo na parang Omar to High Minds. See you to real jokes na sa pagsisikap merong na pala. Galing sa babati ni Gala na sa pagsisikap merong na pala. Galing babati ni Gala. Na malaman mo sa pag-angat ng tao nang nanggagaling sa wala. Putang ina, prakinig pa lang ng turna. Boss, Connected ba yung pag-choke niya? Parang hindi eh. libabati ni Gala. Stutter pala, stutter. Na malaman mo sa pag-angat ng tao nang nanggagaling sa wala. Putang ina, Hindi, stutter siya. Hindi siya connected dun sa punchline. Talagang makalat yung part na yun. prakinig pa lang ng turna. Boss, alam kong gusto mo akong ipatumba. Kasi lagi mong pinagdududahan yung paraan kung paano ako dumigma. Pero kahit ganun ka, deep inside alam kong sa akin bilib ka. Kasi yung chance na matalo siya sa akin na punta. Intindi ko kayo. Intindi ko kayo lahat. Ay, ultimo ako tumitindig din ng balahibo pag may parating kang laban. Tipong nakikil yung inner child, mas lalo pang ginaganahan. Dahil ang panoorin ang isang seyi sa amin ay karangalan. Pero ang matalo ka sa isang slakwan ay makasaysayan. Kaya ilatag mo na lahat, idol. Sa Facebook, lahat ng issue ko andun. Bukod doon, pakita mo naman sa amin ano pang kayang gawin ng kampo. Shea ako sa round 1. Mas, lahat ng round 1 o lahat ng sulat ni Shea sa round 1 talagang rekta, pukol, sapul, matalas na tumatama kay Slakwan. Habang si Slakwan, marami siyang mga bara na parang masyado niyang sinasandal din sa crowd. Although may kalat-kalat kasi merong rekta kay Shea, meron namang hindi. Ayun nga. Para sa akin, mas nakuha ni Shea yung round 1. Mas maraming direkta talagang yung pagkaka-connect nung round 1 niya, yung mga about sa squatter, sa gulong, mugs, 4-piece, etc. Solid yun. Pati yung pagbabayad ng tax, wag nyo sayangin, etc. Shea ako sa round 1. Round 2, Shea, tara. So, let's say you've been writing some songs. Okay. And you've been going to the studio. Okay. First minute, drama. Second minute, drama. Last minute, drama pa rin. Tanginan to, iyak ng iyak, kaya pala nagsalamin. Nung ina. Tsaka wag mong pinapansin yung 10K na pinamigay ko. Eh nung pinost ko yung winner, nag-message ka dun sa kanya, sabi mo, Pepito, my friend. Galit ka lang kasi yung 10K hindi sa'yo sinend. Okay. Naiinggit ang puta. Kiyon Gabriel, a.k.a. Slakwan. Kiyon gabi. Alias na bigay ng OG niya sa gang. Na ang meaning sa lahat, original si Kiyon. So, sa'yo kinopya si Adan? Ikaw original sa lahat? Baka sa panaginip. Original alias mo nga di ikaw nakaisip. Parang mga bars mo. Oops! Ghostwriting na naman ang tema. Alam mo ba't consistent na angle sa'yo to? Kasi inconsistent ka, Repa. Pag walang battle mga 3GS, bumabars. Pag meron, tatanga-tanga. O di ba? Parang bahay ng squatter na may aircon. Nakakapagtaka. Yung mga reference niya, yung steam engine, I turn pressure into power ng pagbibida.
Yun, kanya yun kasi dati sa release siya nakatira. Eh yung Atlas, Supernova, yung Glass Prism, yun ang hirap tanggapin. Kasi tignan niyo nga ang mukha niyan, mukha bang tumitingin yan sa salamin. Oh, yun mo, yung forma, rebat na. Nagpi-freestyle. Ano sasabihin mo? Nagpi-freestyle. Para maibalik. Dumidepende ka sa kalaban, pag mahina, hindi ka ginaganahan. Ayan na, naibalik na. Ba't nung kinakasa sa'yo ni Alex si Cripply, pilit mong iniiwasan. Hindi mo pwedeng sabihang mahina si Kalbo. Kasi sa podcast, umamin ka, gago. Sabi ko kay boss, kay Kairam na lang ilaban. Kasi ang lakas ni Cripply, mababadibag niya ako. Nangyari, asa na yung gangsta na may grit at tapang? Out for blood, astahan, pero yung creep iniwasan? Alam nyo ba't bigla siyang nawala yung poise? Tikong bibig biglaan. Kasi nung time na yon, si Poison at Lip may sarili ding laban. Speaking of team pinsan, pag nanood kayo ng battle reviews nila, mahahalata nyo sa kilos niya. Na pag bars na ang binibreakdown, hindi niya ma-digest. Kaya pagkain na lang ang input niya. Nagpupuno ng bibig para excuse pag magbibigay ng food for thought ang kumag na to. Nagmamadaling mamulutan kasi mabagal pumikap. Wala kasing mapupulot sa'yo. Okay? Gets naman yung internals doon, pulutan, pick up, mapupulot. Kaya binabagalan ni Shea yung delivery para mas magets ng tao na pulutan, pick up, mapupulot sa iyo para mas madali niyo siyang para mas magets niyo kung ano yung internals na meron sa sulat niya. Pero nag-anime bars ka na. Sinulatan ni Poison. As promised, dun pa siya nakatira. Nangako sila na tutulungan nila ang isa't isa habang nanonood ng Boku no Pico sa sofa. Hindi ko alam yun. Oh, nag-anime bars ka na? Fan ka na ng anime, tol? Ay, yung power of friendship, yun yung source mo ng galing? Oh, kala ko ba anime fan ka na? Try mo naman mag-solo leveling. Okay. Hindi, nagpaparinig lang daw ng lines kila Bes para i-test kung ma-e-elib sila. Kasalanan niya ba kung yung ibang 3GS nagsasuggest ng edits nila? Nagsasuggest ng angles, ng rhymes, ng metaphor, ng mga papalitan. Sasabihin hindi nagsusulatan? Parang sinabi mo na rin na hindi kinantot ni Poison yung asawa mo kasi naka-condom naman. Tangina. Ops, mali. Ba't ko yun nasabi? Sorry na pare. Wala kasi akong 3GS na taga-edit, kaya nasali. Oh, ngayon alam nyo na ba't sila magkakatunog. Kasi sa mga linya nila, sila rin ang nagbabantay. Except sa laban nito kay Raffian, kasi yung mga sandata niya doon, si Blacksmith nagpanday. Tangina sa akin, di ka papantay. Galing ako sa era na pag may nakialam sa linya, hindi kaya ng pride namin. Kaya kung itatama mo yung mga sulat at punches ko, aabutin ka ng right sa akin. Kaya Okay. unique ang batch zero. At nagsilbing standards na mga to. Kasi nag-ambag kami dito. Nag-ambagan lang kayo! Kaya nga standard lang ang mga fan na to. Kumbaga basic pitches ng liga. Pero balita ako sa Naglagan, yung mga laban freestyle, hindi ba? Eh ba't dito? Pag nakakalimot ka, hindi ka maka-freestyle ng linya. Ano ba yun naman, pati ba naman freestyle skills mo? Ghost, hindi nagpapakita. Ako, pag nakakalimot, nafi-freestyle habang inaalala. Kaya yung time ko, nadadagdagan. Ito, pag nakakalimot, wala na. Nagtatime na lang. Ang hirap talaga pagka yung letra hindi galing sa loob mo. Madali mong makalimutan. Nabubulunan. Ganun talaga pag may something foreign sa lalamunan. Pero bumatel yan. Laban sa isang FEMC. Freestyle. Nung una, ang kulit. Kaso kinalaunan, puro na rape joke nung wala na siyang maspit. Kala ko, squatter lang ang nire-represent. Reppin women din pala. Nireveal ng freestyle yung tunay na nasa isip mo, tanga! Nagsishare ka pa sa Facebook ng mga sex scandal? Tangina ka!
Sineshare yun ni Bobo habang cover photo yung mag-ina niya. Lord, mag-collab po ba ng mga manyakol na paladya ko lang calling ko sa eksena? Ito po, may Gabriel sa pangalan pero kalaban ng Gabriela. Kaya nga itong gumagamit ng ghostwriter. Kasi basura mag-isip. Di na ako nagulat sa mga lumabas ng kusa sa bibig. Ngayon kahit subukan pang lumuhod dyan o umiyak ka sa sahig. Di mo na kami makukukang makinig. Wala kaming respeto sa mga putang inang rapper na nuknukan ng manyak na hindi sumusulat ng urig. Ganun pa rin, 6 minutes pa rin yung linya niya. Pwede rin pumasok dito sa overtime na siya. Pero kasi kung sobra man yung oras mo basta hindi siya ganun hindi boring. Although may mga part talagang hindi ganun kabusisi yung rhyming ni Shei. Mas nakapokus talaga siya dun sa punto. Kaya hindi siya nakakuha ng solidong crowd noon kasi nga iba na yung crowd ngayon sa Flip Top iba na rin yung mga fan, talagang tumalino na rin sila. Pero syempre, bilang Shei siya, gets naman ng tao kung ano yung style ni Shei. So hindi na rin siya inaasahan na sige, magbusising rhyming ka diyan. Basta ang inaasahan ng mga tao diyan ay magpaka-Shei ka, bumunto, etc. Pero parehas 6 minutes, parehas overtime, pero so far okay naman. Hindi naman siya boring. May mga pinupunto. Yun nga lang, may mga napapansin lang ako medyo kalat na words. Hindi siya ganoon ka-construct, pero bas focus nga si Shei sa punto para sa kalaban, lalo't isa buhay to. Pero yun nga, bago natin puntusan o piliin kung kanino raw to, pakinggan muna natin si Slack One. Tara. Sige na, idol. Nauna ka na. Masasabi ni sa ito, maraming naunang tanga. Pati yung pag-share ng scandal, puta, sinisita. Bakit naman si Boss Arik nag-share din, hindi mo ginaganyan? Tangina nito. Okay lang. Ay, okay lang. Tangina mo. Sayang naman yun, Slack. Maganda na sana yung punto mo. Hindi mo lang binagsakan ng magandang punchline. O ni-rhyme man lang. Okay lang. Round to game! Game! Shoutout kay Sixth Street. Umabot ka sa round 2 kasi tinalo mo si... Inang-ina, sinong tinalo mo? Bagsik! Hindi ako nanood ng live ng laban niyo Pero ang sabi, classic na Shei daw yung lumabas. Classic na Shei. Tangina, baka nakakalimutan nyo lahat ng lumalabang kay Bagsik lumalakas. Shei versus Bagsik ang puta! Kukulangin yung bingo card kung magtatantos tayo sa dami ng malos. From lumang talunan to bagong talunan, ang ina, passing of the torch. Tapos Passing of the torch. lugi ako sa kanya. Sayang. Ang ganda sana nung passing of the torch. Hindi lang na-deliver ng maayos. Talunan to bagong talunan, ang ina, passing of the torch. Tapos sasabihin nyo, lugi ako sa kanya sa experience. Natural, baluga. Experience lang talaga mayayabang na ito sa akin sa dami ng mga talong nakuha. Hoy, tukiningin na mo, nakita ko si Bagsik, binigyan mo ng 1K Sa akin, di mo ba gagawin yan? Ilabas mo na. Gara, namimili ka pala ng aabutan. Pero okay lang. Sangayon pa rin ako sa'yo. Alam mo, tingin ko, mali si Bagsik dun Yung sasabihin niyang tinalo ka ni EJ Power, sablay yun. Paano talo? Di ba pangalan mo yung sinisigaw ng tao? Sabi mo? Paano talo? Kitang-kita naman na 5-0 yung boto ng hurado. Paano talo? Baka nalito lang si Bagsik. Binago-bago kasi ni boss. Ang ginawa niya, tag 5-0 ka, talo ka. Tangina, idol, ang gara mo, iyain ka wala. Anong magagawa natin? 5-0 Pag talo na. Hindi yung inaano mo pa yung mga Diyos. Yung mga squatter na tinalo ko sa buhay. Yung mga bumasi kung sino mas dark, si plasmang tanga. Patay. Ito yung exciting part. Binrate it down. EJ Power daw, all 3 rounds. Patay. Luning tanga. Apok tanga. Tanginang yan. Sinisisi na lang sa hurado kasi yung pagiging talunan, hindi niya mayakap.
Wala namang nagnakaw ng panalo mo, idol eh. Sadyang hindi lang nila mahanap. Tapos veteran. So, ayun, isa yun sa mga solid angle at solid na punto. Ganda nun. Lalo yung pagbe-break, yung pagbe-break it down nung battle nila na si EJ pa rin yung panalo. So, sino naghurado doon? Sila Looney. So, ang ganda lang din nung pagkakasetup at pagkakapili ng angulo at kung saan bumagsak. Wala namang nagnakaw ng panalo mo, idol eh. Sadyang hindi lang nila mahanap. Ganda nun. Walang nagnakaw ng panalo mo, sadyang hindi lang nila mahanap. Ganda nun. Parang kay Shea din. May mga ganito si Shea na hindi sinisigawan ng crowd, pero para sa akin solid punchline to. Solid na punto to. Tapos veteranong tinatawag. Tangina, wala akong pake. Kahit bumalik pa ngayong gabi yung Shea na pambinsay. Dahil mga bara ko ay para ang binangga ng full charge na e-bike. Kala ko ba ito yung God pagdating sa pagsasalita ng masakit? Eh ba't nung nakakita ka ng taong mas kupal sa'yo, biglang kakabyo kang mabait? Ha? Pero putang ina, pare-pareho lang kayong tatlo. EJ Power, Shea at Baksik. Mga palaging nang dadamay para magtunog astig. Gusto mong maging astig? Eto gawin mo! Magagandang katangian ko naman ang banggitin mo! Hindi mo magagawa yun kasi wala ako. Ang ganda naman ng mga parody ni Slack One dito. Pero yun nga, masyado siya nakasandal sa crowd. Tumuto ka kay Shea dapat. Lalo't isa buhay to. Gaya na ginagawa ni Shea, ikaw ang pinupukol niya, ikaw ang sa'yo lang siya nakapokus. Magagandang katangian ko naman ang banggitin mo! Hindi mo magagawa yun kasi wala ako noon. Pero mas walang ganun si EJ Power. Tangina ka. Ikaw masasabi ko sa'yo, tol, wala ka talagang puso na rapper. Sinong gagawang iisip na ilagay yung bata sa washing machine na hindi man lang nilalagay sa dryer? Eh, kung kasi bilhin to. Pero joke lang. Ayun naman, biro-biro lang. Pagkatapos siyang durugin nung nagbubuhat ng barbell, kumuha ng gym bigla. Di ba franchise ka ng PST? Oh, hindi ako nag-joke. Yung franchise mo yung nawala. Gago. No! Tangina. Tangina. Tangina mo, hindi mo yung inasahan. Parang anigmang nag-i-scatter. Paano mo ako tatalunin? Lagi kang naiisahan kapag ang karap mo scammer. Tangina mo, karma yan. Ganda nun. Siniyakap niya rin yung naging angulo ni Shea. Lagi kang naiisahan kapag ang karap mo scammer. Tangina mo ka, karma yan. Ganda nun. Sa lahat ng mga idinatamay mo sa laban. Kung inang-inan to, ang lakas ng distract. Nanay niya, pati nanay pa ni Abra tinamaan. Nagpo-promote ka ng Honor of Kings, ayun na di hamak na laro lang, pero yung galawan di pang king, hindi pa binigyang honor yung magulang. Kupal! Balo! Tangina kahit sa gaming pa, yung Honor of Kings na yan, nung nagsisimula yan, sila Doggy halos madurog namin. O hindi kami nanalo, pero kung totoo namin yung practice team ko, kaya namin silang mamain. Pero yung punto na makalaban sila, ibig sabihin sasabay yung laro namin. Curious tuloy ako. Doggy! Sa battle rap kaya, makakasabay kaya sa akin? So para dito ako nung kay Sorhenyo, kay Sarah G naman. Ganun ka, di ba? Walang kinalaman. Tapos hahamunin pa si Glock 9 at Eminem nitong nyo na Logi. Itanginan to, hindi nga to nakatagos to sa prime na Daddy Jogi. Ano, gagamitin mo mga issue ko? Wag na! Ako na mismo gagawa nun! Tangina, hindi mo ko kailangan iba-ibang idol. May sarili akong kabaong. Kaya kung matalo ako ngayong gabi, wala akong pake. Dahil itong battle rap laro lang. At kung hindi man ako iboto ng mga judge, tangina, magkano lang ba magpakulang? Eto, parehas, mas maganda yung, mas solid para sa akin yung round ni Slack One. Mas maraming tumatama, solid punchline. Si Shea, yung 1 at 2 niya halos parehas lang din na talagang nakapokus sa punto, sa rektang atake na hindi nakakakuha ng solidong crowd o haymaker. Pero may mga punto talaga na solid. Pero etong round ni Slack One ako dito. May mga tumatama siya dito na may mga haymaker siya na hindi masyadong naririnig ng tao. Ang ganda lang din nung pagyakap niya sa alam niya magiging angulo sa kanya. So parang nagiging weapon patuloy dahil sa ganung ginawa niya. So Slack One ako dito sa round 2. 1 Shea, 2 Slack One. So pakinggan natin. Ito na. Tingin ko ano to, kung hindi to per round, overall performance to. Tara.
ko nga sa round 2 ko, wala talagang originality. Tignan nyo to. Kamukha ni Numerous, na nakamukha ni Andrew E. Kaya puro parody. Sinisita mo ba yung gaming ko? Talk shit ang pota. Ano ba pinagmamalaki mo? Yung mythic mo sa ML na kayang gawin ng lola? Gago. Wala kang bilang, gago. Numbered immortal ako sa Dota. Ina mo ka? Ang baho mo ulit. Tanginang yan. Anyway, sabi nito, sa kahit anong industriya, mas importante ang pakisama kesa sa skill o talento. And that advice is brought to you by Slack One, ang rapper na walang asenso. Eto, what if yung anak mo agaw buhay, tapos yung doktor magaling makisama, pero yung lisensya galing sa rekto, mag-iba kaya yung kwento? Sino dito payag? May katrabahong bobong walang silbi, pero dahil magaling makisama, kapareho mo ng sweldo. Bare Tangina. minimum ang pakisama, Slack. Hindi yan ang basehan o sentro. Yan ay magandang complement sa competence. Pero di yan kailangan ng mga henyo. Ang nagfo-focus lang dyan ay yung mga tulad mong balo sa kahit na anong aspeto. Kaya nga nabubulok ang gobyerno. Kasi yung mga bagong naluluklok na gusto ng progreso, bilang pagsunod sa proseso, ay inuudyok na makisama. Tangina. Shit. Tangina. Ang ganda nung... Setup pa lang to, pero ang ganda na. Pero putang ina, totoo yan. Yung pakisama. Shit. Tuloy natin. Progreso, bilang pagsunod sa proseso, ay inuudyok na makisama sa mga bugok na nauna sa pwesto. Sistemang padrino. Kaya nga yung mga kurakot ayun absuelto. At ang punot dulo ay ang putang inang pakisama mindset na iyong nirereto. Tangina. Ganda nun. Usong-uso yan sa politika sa atin. Tipong makisama ka na lang, wag ka nang kumont. Tangina. Putang ina nyo. Hayop kayo. Shit. Ang ganda na ito. Isang buong malaking bomba tong ginawa ni Shea na ito. Dahil dun sa word ni Slack One na pakisama, na connecta niya yung putang inang nangyayari sa bansa natin at kung gaano ka-engot o katarantado, kakupal ang politika na meron tayo dahil dyan sa pakisama na yan. Putang ina nyo. Kaya anong pakisama? Sa flip top nga wala kang respeto. Sa bibig mo nang galing, binibenta mo mga laban sa mababang presyo. Boss JJ Podcast Space Slack One para sa akala invento. Hindi sa isang buhay di niyo ako kilala. Pues makikilala ka na ngayon bilang isa sa sumisira sa integridad ng torneo. Eto. May video. Sinabi ko kay Rampel, kay Rayan yung pinasabi. Sabi ko, pre, sabi ko kay Rampel, ano na lang, sa kanya na yung semis. Papatalo ko na yung laban. No. Hati kami sa tiyan niya. Papatalo, hati sa TF. Ano? Porket 2K views lang, kala mo di ko makikita. Nabilib ka. Tangina, ang sipag ni Shea sa ganun, na humanap ng ganong angulo. Ang sipag. Huwag kayong mag-alala, meron akong kopya pag pinadelete niya. Ito patunay na ikaw mismo aminado na wala kang kwenta. Nagbebenta ka ng laban kasi sa laban di ka bumibenta. Eto na yan. Sa buhay 2022, bago sila maglaban, pinarinig niya lahat kay Poison yung bars niya. Pumayag siya na mauna, magbawas ng linya, at saka mag-choke basta may 7K siya. Pangarap daw kasi ni Poison ang mag-champion, kaya yung tour na nilason. Putang ina, pagkakaintindi mo ba sa give your best, ibigay kay best, kaya mo nagawa yun?
Give your best, ibigay kay best. Ang ina mo, Shay. Hayop ka. Kakaintindi mo ba sa give your best, ibigay kay best, kaya mo nagawa yun? Give your best, ibigay kay Hindi pa best. last yun. 2024, uulit dapat kung nag-aabot sila ni Romano. Bahala na daw si Mano sa iaabot kung magkano. Si Rafian din, inalok. Oh, sa'yo na tong semis. Basta sa TF mo, hati tayo. Tako di mo inalok nun. Meron sana akong rason para sapakin yung mukha mo! Aminin mo nga! May tampo ka ba kay Ari? Kaya mo sinasabotahe? Bakit? Kasi yung panalo mo, binito niya dati. Alam mo ba't binawi yung kay Plaridel kahit ikaw pinili ng judges? Di kasi lolo mo, tas idol mo, si Trillanes. Tag-ina mo. Napakasimpleng pang-iinsulto kay Plaridel nun. Di kasi lolo mo, tas idol mo, si Trillanes. Gets agad ng crowd. Gets agad. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Alam mo ba't binawi yung kay Plaridel kahit ikaw pinili ng judges? Di kasi lolo mo, tas idol mo, si Trillanes. Tang-ina mo, Shay. Hindi. Tang-ina. Hindi, ayaw niya lang daw kasi makipagpagalingan. Tingin niya lang dito, trabaho. Ulul, di mo lang magawang maging magaling sa trabaho. Tapos, di mo lang magawang maging magaling sa trabaho. Ano ba? Sabi niya, ano ba yan? Di mo lang magawa, putang ina mo, di ko na rin tuloy naging magawang maging magaling sa trabaho. Nakakahawa. Putang ina, di mo lang magawang maging magaling sa trabaho. Ito rason ba't ka nakilala? Nahabol. Tapos tinatarantado? Yan ba yung may pakisama? Walang pake kung masama na ginagawa mo? Pakisama, wala pake kung masama. Yung finals ni at Lip, ginawa niyo ba ganyan din? Para lang masabing nakagawa ng history mga squatting? Huwag mo nang sagutin kasi dito ako ay sigurado. Pag ito nag-finals, kayo ni Poison, uulitin nyo ginawa nyo. Speaking of MZite, mga battle nito sa Motos, di niya pinaghahandaan. Pini-freestyle niya lang, partida, may pakisama pa siya niyan. Versus Casper, ina, hindi na nga naghanda, bago yung laban, naglasing pa. Ano ba feeling mo? Tingin mo sa sarili mo, Slack One, magaling ka? Paalala lang, isa kang walang kwentang taong tinutulungan kasi kinakaawaan. Kasi yung mga tao dinadramahan na yung pamilya ko gusto ko sanang maiahon sa kahirapan. Kaso, kaya binibigyan pa rin niya ng chance kahit paulit-ulit sinasayang. Pero hindi ka nakikisama, Slack One. Ikaw yung pinakikisamahan. Nakakatawa lang na pakisama yung ini-instill niya sa atin, sabay nilaglag niya si Poison sa bangin na malalim. Poison, damay ka ngayon. Kala mo ligtas ka sa akin? Parte ka ng korupsyon sa besi mo mismo nang galing. Nagawa mong lunukin pride mo, na atin mo yung sikmurain. Kaya kayo tinatawag na squatting dahil sa mga ganyang gawain. Gusto mo mag-champion, Poison? Si Slack lang kailangan mo pang dayain. Kumanta tuloy ito. Kasi hindi naman yan habang buhay papayag na alilain. Kasi alam ko deep inside, meron ka pa rin pride at igong na natitira. Na nasising-sisinabat yung mga pangarap mo, pinagpalit mo sa maliit na halaga. Kaya ang kinakanta nito ay kabit. Kasi kay sakit, isipin na, sa puso ko ako'y pangalawa. Inuna ko sila, nagtaksil ako sa sarili para makisama sa iba. Kaya yung no doubt yung impact natin sa isa buhay malayo. Pag ito nanalo, umabot ng finals, yung laban, bebenta ni Gago. Pag ako nag-champion, milestone, 3 titles, maraming mai-inspira lalo. Pag ito nag-champion, yung isa buhay, magiging isa baho. Ay, teka. Napaka-solid ng round 3 niya, putang inang yun. Get your travel right. Book it, Klook it. Ano ba yan? Turn it up loud. Mga I wanna AI? go fast. Fuck you. Okay? Solid John. Putang ina. Kailangan maabutan ni... Kailangan mahabol ni Slack One yung round 3 ni Shay dahil para sa akin, putang ina. Para sa akin, kung sa 1 and 2 nila, sa mga nakikita ko, at sa 1 and 2 ni Slack One, parang pwede na ako magdesisyon na round 3 kay Shay na yun dahil sa sobrang solid ng mga anggulong napili.
Pero kailangan mahabol ni Slack 1 yung round 3 ni Shea. Tara. Angas talaga eh. Alam mo, uso na ito. Pakita mo ng video, gago. Iba na AI ngayon. Ay. Angas mo. Hoy, balita ako ng 2x2. Si Abra, ginanon mo ng kapa. Tapos, ang pinalabas mo, hindi siya pumalag. Ha? Pinalabas niya, hindi daw pumalag. Pero ang totoo, sa ginawa mong yun, nagalit yung mga taga Carnation Street. Gusto raw kayo sugurin, sa dapo din daw kayo iko-corner. Kung alam mo lang, idol, galit na galit, gusto lang manapak ng mga doorbell. Putang ina mga gangster ng subdivision to. Ganun lang ng kap, kala mo, pumatay eh. Mga gago, di ba? Yung hitwaan nila, dinala pa sa flip-top ng mga bopol. Cinematic paring ang angas. Sa'yo ang row 1, akin ang row 4. Kiningina mo! Tanginan to mga to. Pero eto, Sa buong round ni Slack 1 talaga, may mga nakikita akong joke na hindi nagiging effective. Parang masyado siyang nagiging pilit. Tulad nito, yung marami na rin gumamit nito, yung subdivision gangster, sa itong row 1, sa itong row 4. Tapos masyado niyang binibilisan. Dapat, kung alam mong joke yun, damahin mo muna, hayaan mong marinig nila. Minamadali ni Slack 1 masyado. Pero ito, para sa akin, medyo may mga joke siya dito na hindi talaga, parang pilit para sa akin. tanginan to mga to. Pero eto, alam nyo ba, nakalimutan ko tuloy. Pero, Wag. alam nyo ba itong battle rap, profession din to? Gaya ng iba, meron lang konting diferensya. Sa battle rap, ang pagkakampiyon ng pinanghahawakan na lisensya. Kasi, bakit ba may lisensya yung mga professional? Kasi, may punto, may precision. Yung doktor, tangina, pag nag-oopera isang maling ugat, buhay ang mawawala. Yung engineer, gusali ang guguho sa isang maling kalkulasyon lang ng timpla. Yung guro, pare, kahit ilang taon lumipas, yung 1+1 hindi pa pwedeng maging 3. Idol, kailangan on point, may accuracy. Kasi kahit sino po pwede maging maangas sa mga ganyan tirang bahala. Pero ang professional, alam kung sino lang ang tatamaan ng bala. Champion ka! May impluensya! Importante bawat letra! Ang pinagkaiba ng ordinary sa extraordinary ay yung maliit na extra. Kailangan mo itong maintindihan, idol, kasi kung hindi, yung pagcha-champion mo wala din. Hindi ka ba nahihiya na yung pagiging professional sa squatter pa nang gagaling? Tanginang yan. Yung Sayang, may inaasahan na ako dun eh. Ang ganda na ng pagkakakonstruct niya eh. About sa, pag nag-champion ka, ito yung lisensya, yung doktor, may ganto, yung engineer, ganto, ganyan. Pero hindi siya bumagsak sa napakagandang punchline eh. Ang ganda sana, parang eto na, parang may pupunto siya dito, pero ilang line na yung lumipas. Parang bumagsak na lang yung punchline na hindi nabigyan ng hustisya yung nagawa niyang anggulo dito about sa profession na parang anong nangyari lang, di ka ba dahihiya yung profession sa squatter pa nang galing. Hindi siya, sayang eh, nangihinayang ako dun eh. Ganda sa, alam ko may babagsakan na maganda yun eh, pero meron lang siyang na-construct, pero parang, sige, ayun yun. Ito maintindihan, idol, kasi kung hindi, yung pagcha-champion mo wala din. Hindi ka ba nahihiya na yung pagiging professional sa squatter pa nang gagaling? Tanginang yan. Yung Sayang. pagiging professional sa squatter pa nang gagaling. Kung sa bagay, kahit nga sa oras eh, nalilate, puta, kahit time limit, nagka 10 minutes, pagdukalos. Tangina, hindi ka nauubusan ng bars, o baka hindi mo lang kaya i-compress ng maayos. Ha? Tapos champion, nabalitaan ko pa, puta, si Febray, inalok mo ng foods tsaka pumasahe, kaya pumayag makipag-tandem. Yung pistol finals, bigay premyo daw kapag nanalo, pati loob ng tao kukuhain. Lahat yan may halong pang-uutak, kaya wag mong maiyabang-yabang sa akin. Na yung hawak mong 2 titulo, isa squatter lang din galing. Tanginang yan. Pero kung usapan titulo, gaya na sinabi niya, tangina, di bali na, para saan kukunin pa. Hindi ko naman kailangan magkampiyon, ang kailangan ko, talunin ka. Kasi nasa iyo na daw lahat. Nasa iyo na lahat. Lahat kaya niyang magawa. Pero tandaan niyo, iba ang tao kapag wala nang mawawala. Kaya sa iyo, mas mahusay ako. Di niyo ko kahiliran 3, ibang kulay ako. At ang mismong patunay na to, Smaglas! Tangina. Ikaw sumigaw nun, di ba? Smaglas. Breakdown natin.
Kaya sa'yo, mas mahusay ako. Di nyo ko kahilerang tatlo. Ibang kulay. Hindi nyo nga ng kahilera eh. Sumigaw-sigaw ka ba? Tangina to, ginagago na ng kakampi oh. Tuwan-tuwa pa siya. Tangina, pumayag kang mag-disregard, manalo lang sa battle. O akala ko ba utak mo ginamit kaya nakuha nyo yung title? Oh, di ba? Borbero pala to eh, tangina. Puro ka lang kasi lait at yabang at lait. Lait at yabang. Creative lang pagkakagawa. Tumatak siya sa linyang yon, pero ngayon, tignan mo, gano'n natin pinagkagagawa. Di ba? Kaya tignan mo nga naman ang panahon, talaga sadyang mapaglaro, kaya kahit marami pa akong issue, marami akong haters, pero yung mga pinupunto mo rin pala mismo ay siyang papatay sa'yo. Naparito ako sa harap ng mga lahat mapabulaanan na hindi lahat ng mga nare-real talk ang sinasabi katotohanan. Ako mismo magpapatunay, Diyos manuhari na susugatan. Kaya kung paano ka mamamatay, yun ang hindi mo mahuhulaan. Ano na? Anyari? Sa lahat ng mga pumusta dito, bakit biglang nalumbay? Kasi itong tinatawag niya na mabaho, naaamoy na yung tagumpay. Tay! Hindi umabot hindi umabot sa round 3 ni Shea. At ang nakikita ko pang malaking diferensya dito, si Shea nagpe-perform para sa isa buhay, si Slack One nagpe-perform para sa crowd. Masyado siya nakapokus dun sa crowd. Masyado niyang dinideliver niya yung mga sulat niya sa crowd. Na isa buhay to, kailangan patayin mo yung kalaban mo. Dapat erekta mo kay Shea habang si Shea all 3 round nakapokus kay Slack One. Ayun nga. Pero hindi pa rin umabot yung napiling angulo ni Slack One kasi may mga angulo siya na minamadali niya masyado. Yung pag-deliver habang kay Shea talagang dinadama at sobrang laki ng diferensya din talaga nung round 3 ni Shea na hindi din umabot yung napiling angulo ni Slack One. So 1 and 3 Shea ako dito. Pero yun, bawi Slack, bawi. At sa susunod, mag-perform ka depende sa kung ano bang meron. Pwedeng kung hindi na maisabuhay yan, kung ang habol mo lang entertainment, pwedeng mag-focus ka sa crowd, pero mas maigi sana kung nakaharap ka pa rin sa kalaban mo sa buong oras ng laban nyo. Gaya na ginawa ni Shea. So 1 and 3 Shea ako dito. Yeah! Zone 22, Isubuhay 2026 battle para sa inyo. Slack One vs. Shea, mag-ice pang beses para sa kanilang pareho. Ramdam yung intensyon na laban na yun. Ang boto ng Warado, advancing sa Isubuhay semifinals. 6-1, mag-iay tayo lahat para kay Shea. 6-1. Sino bumoto kay Sino bumoto kay Slack One? Hindi ko titignan dahil ano ako, parang mali ka. Hindi, curious lang ako. Forward natin ha. Ano, 1 and 2, hindi ko sila matimbang pareho. Pero ayun, Slack One, sobrang dikit na battle. Para sa akin, round 3 lang talaga nagkatalo. Pero props kay Slack One, sobrang dikit na battle. Para sa akin, round 3 lang talaga nagkatalo. Pero yun, Shea, para sa akin, round 3 lang nagkatalo. Ako yung isang bumoto kay Shea. Okay, ayun, Shea. Pareha sa round 3 lang talaga nagkatalo. Ayun, maganda yung hukay nila pareha sa action. Mas price yung ng sulat na rin sa pagiging on point. So, Shea. Yung kasi binoto ko si Shea. Panimod pumapasok. Sobrang parang Nakasa yung tayo binigay ko yung boto ko kay Shea. Shea, sino ba isa? Medyo spot. Banginong Shea. ako sa bumoto kay Slack One. Para sa akin, nahirapan akong timbangin yung Okay, Bitrom, Slack One. Sino ba isa? Round, dikit lang. Binoto ko si Shea para... Okay. So, ano yan? Siguro may nakita si Bitrom din na tingin niyang ikipanalo ni Slack One. Pero yun, kanya-kanyang panlasa. Para sa akin talaga, 1 and 3 nakuha ni Shea yun. So, ayun. Congrats, Shea. Napakagandang laban nito. Shea versus Killan. Isang old god, veterano na. Habang isa sa mga rookie ang magkaharap para sa semifinals. Ang alam ko, mga September yan. Ang Vuelta Valentong. At yun, may pakusganay pala. Tong ina, no? Abangan nyo yan. Vuelta Valentong tapos pakusganay. Tapos sa kabila ang maglalaban, Poison 13 versus Manda. Putang ina, no? Kung sino man nanalo kay Poison 13 at kay Manda Baliw,
champion na ng isa buhay. Para sa akin lang naman. Baka may magtampo na naman sa opinion ko eh. Yun lang nakikita ko. Shea versus Killan sa kabila. Poison 13 versus Manda sa kabila. So, kung sino mananalo kay Manda at kay Poison 13, yun na yung champion. Para sa akin lang yun, ha?